Biglang nagpakita si Kristaps Porzingis sa Golden State. Mukhang namemohan na dahil sabi niya sa interview under control na kasi yung sakit niya. Sa injury report kasi nilagay si Porzingis ng NBA na meron siyang general illness. So sinakop na lahat nun, hindi na POTS ang nakalagay sa kanya. Off the bench naman versus sa Thunder, 9 points, 5 rebounds at 5 assists. 3 out of 10 mula sa field. Talo pa rin doon ng Golden State kontra Thunder. Tinalo din ng OKC ang Golden State. Mukhang wala pa sa kondisyon nitong si Porzingis. Sinabi rin naman kasi niya sa postgame interview, hindi ganun kalala ang sakit niya. Kaya nga nilagay ng NBA general illness na lang. Yung sa mga free throws ni SGA, wala na magagawa doon. Si Steve Kerr nga ang sinisi na lang niya yung rule ng NBA. Hindi pa alam kung makakalaro si Porzingis next game versus Jazz. Dahil back-to-back game yun versus naman sa Bulls. Bago sumabak ang Golden State sa 4 out of 5 games na ang kalaban nila contender. Minnesota, Knicks, may singit na Wizards, tapos Boston at Detroit. Susubukan di umano ni Porzingis na ibalik yung kondisyon niya sa mga susunod na game dahil nga under control na yung sakit niya based sa kanya. Si Steph naman, sunod na re-evaluation sa kanya March 12 or 13. Wala pa naman binibigay na report kung kailan talaga makakabalik si Steph. Sinabi naman ni Tari Eason nung nakaraan mas better di umano ang Golden State na walang Steph at Butler. Mukhang matapang si Tari Eason kapag wala yung kalaban at mukhang hindi pa rin nadala dito kay Steph, nag-iintay makabawi. Si Tari Eason, ilang beses kasi niyang sinubukang asarin or banggain si Steph since 2024 pa yun. Ito yung mga time na si Steph tinatawag na Petty King. Hindi lang isang beses nilaglag ni Steph ang Rockets at si Tari Eason. Nasa 2 beses yun, magkasunod na taon pa. At ang laging tinatamaan nun si Tari Eason 2 beses din, 2024 at 2025. Nang April 2024, may natitira pa kasing 6 games sa pagitan ng Warriors at Rockets. May chance no ng Houston na makasingit sa play-ins. Injured na si Tari Eason buong season. Ang ginawa pa ni Tari Eason nung matchup ng Golden State at Rockets, tinroll niya si Steph gamit yung tagline sa isang movie, yung Warriors Come Out to Play. Pinost ni Tari Eason yun. Tapos sa game, hindi siya naglaro dahil nga injured. Pero meron siyang t-shirt na nakalagay yung same tagline na nakasulat sa harapan. Hindi naman nagpaulan ng 3-point shot si Steph pero tinambakan ng Golden State yung Rockets. Ang nagpaulan noon ng 3 points si Klay Thompson. Tig 29 points silang dalawa ni Steph. Pero si Klay merong 7 3-point shot. 2 lang kay Steph dun. Inasar din kasi ni Steph itong si Tari Eason gamit yung 3 bote sa tabi niya. Kasi sa tagline ng movie na yon, may 3 bote sa daliri ng actor na nagsabi ng Warriors Come Out to Play. Dahil natalo ang Rockets kontra sa Golden State noong 2024, nawala din yung chance nila makapasok ng play-ins dahil biglang lumayo yung lamang ng Warriors kontra sa Houston. Sa 2025 playoffs naman, tinalo ulit ang Golden State ang Rockets. Publicly, sinabi ni Tari Eason na hindi niya talaga gusto ang Warriors. Meron pang isang play doon na na-crossoveran ni Steph si Tari Eason sa isang play na sa Tagalog, sinabi ni Steph parang pinahalik niya sa lupa. Pero nakalagay talaga doon, touch the ground eh. Sumunod pa yung nanay ni Steph at nanay ni Tari Eason, parang nagkasagutan pa sa Twitter. Yung nanay kasi ni Tari Eason, panay ang post sa Twitter regarding sa naging game ng Golden State at itong Rockets. Sinasabing pinapabura ng mga referee yung Warriors. Doon sumabak si Draymond Green at nakipagsagutan sa nanay ni Tari Eason. Habang sumingit naman yung nanay nitong si Steph na sinabi or nagtanong sino ba yung kaaway niya. Parang meron pa ako natatandaan nung sinabi ni Draymond na iyakin si Tari Eason at nagsumbong pa sa nanay na biglang tumigil nun si Tari Eason at sinabing ayaw na niya ng gulo. Hanggang dumating yung 2026 nang matalo ng Warriors ang Rockets noong nakaraan. Sa interview ni Tari Eason, sinabi niya kung naglaro si Butler at si Steph, easy 20 points ang lamang nila kontra Warriors. We own those guys. Yan ang statement niya. Kaso 2 beses siyang pinahiya ni Steph. Ewan ko lang kung may lakas pa si Steph na pumangatlo kay Tari Eason ngayong season. May game pa ulit sa April 6 ang Warriors at Rockets. Siguro naman maglalaro nung si Porzingis at dikitan pa yan sa pwestuhan. Dahil ang Clippers naman, ang lakas pa rin ni King Kawhi, naglaro ng back-to-back eh. Tinalo nila yung Memphis. Tinesting ng Clippers na sila naman yung maghahabol. 19-point lead ang hinabol ng Clippers kontra sa Grizzlies.
Nakalimiter pa yung robot. Nasa 28 minutes, 28 points, 5 rebounds, 2 assists at 2 steals. Andyan pa na parang bumabalik na si Garland. Naka 21 points sa game. Si Benedict Maturi naman 21 points at 10 rebounds off the bench. 1 game away na lang ang Clippers kontra sa Warriors dahil tinalo ng Clippers ang Memphis. Nasa 8 games away naman sila kontra sa Warriors ngayon. So kahit bubaba sa number 8 ang Golden State, malayo pa silang bumagsak ng number 11. Ang sunod nga lang kalaban ng Clippers Knicks, ang kalaban ng Warriors Jazz.